Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Pagnanakaw ng isang babae sa sari-sari store sa Bangaldan, Pangasinan, huli kam. Liga ng mga barangay ng Santa Maria, Pangasinan, mariing kinondena ang pagpaslang sa isang barangay chairman sa bayan. Maulang panahon, naranasan sa ilang panig ng Northern Luzon. Termination ng La Nina, idinektara ng Pag-asa. At do-it-yourself na yogurt na siksik, liglig sa toppings, patok ngayong tag-init. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pamamaril at pagpaslang sa isang barangay chairman sa Pangasinan kahapon. Ang nangyaring pamamaril, mariing kinondena ng Liga ng mga Barangay sa Santa Maria, Pangasinan. Hustisya naman ang hiling ng pamilya ng biktima. Nakaalerto, CJ Torida. Ikinagulat ng mga opisyal at miyembro ng Liga ng mga Barangay ng Santa Maria, Pangasinan ang pagkamatay ng kanilang kasama na si Barangay Paitan Chairman Rolando Albino. Si Albino rin ang vice-presidente ng kanilang liga. Mariing kinondena ng liga ang pamamaslang kay Albino. Inilarawan si Albino bilang matatag na lider at sandalan ng mga punong barangay kung may problema. 8 taon na siyang naninilbihan bilang chairman sa kanilang barangay. Estrikto siya as barangay chairman pero sinusunod at nirerespeto siya ng mga kabarangay niya. Bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kapwa niya opisyal ng barangay kaninang umaga. Kami po ay nananawagan for justice para sa kasamahan namin na si Kapitan Albino sa kanyang pagkamatay. Alas 8:30 ng umaga kahapon, habang minamaneho ng 60 anyos na si Albino ang tricycle ng barangay sa bahagi ng bypass road, nang tawagin siya ng lalaking nagkihintay sa gilid ng kalsada. Huminto naman ang chairman pero bigla na lang siyang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang lalaki gamit ang caliber 45 na baril base sa mga na-recover na basyo. Tumakas ang sospek matapos ang krimen. Iginit ng pamilya na walang kaaway ang biktima. Hustisya ang kanilang hiling. Sa mga pulis na humahawak ng kaso niya, dapat po sana maresolba po kaagad para alam po namin ang aming gagawin. Ayon sa PNP, may person of interest na sila sa krimen. Nangangalap na lang ang otoridad ng matibay na ebidensya. Bago nangyari ang krimen, itong gunman ay tumambay muna sa isang eskwelahan at nakita ito nagtanggal ng helmet, suot ng mukhaan, pati motor niya. Marami raw sinisilip na anggulo ang pulisya na posibleng sanhi ng pamamaril. Kabilang narito ang politika at ang pagiging dating pulis ni Albino. Tiniyak ng PNP ang masusing investigasyon upang makamit ang hustisya sa pagkamatay ng biktima. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Sari-sari store sa Bangaldan, Pangasinan, nilooban ng isang babae. Pera na nasa 27,000 pesos tinangay. Nakatutok, Jasmine Gabriel Galban. Sa video na ito, makikita ang pagpasok ng isang babae sa sari-sari store na ito sa barangay Salay, Bangaldan, Pangasinan, pasado alas 12:30 ng hapon kahapon. Makailang beses pa itong sumilip sa isa pang pintuan ng sari-sari store. Nang matiyak na wala nang nakakita sa kanya, ay agad niyang isinuot ang hood ng kanyang jacket, nag-face mask at dali-daling tinungon drawer box ng tindahan. Dito tinangay ang pera nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Ilang sandali lang, mabilis ding lumabas ng sari-sari store ang babae. Sobrang galit kasi ang dami namang trabaho. Tapos nakita ko pa babae, matanda. Kwento ng may-ari ng sari-sari store, saglit lang siyang lumabas mula sa kanyang tindahan para tignan ang kanyang mga alagang aso. Hindi na rin doon niya isinara ang tindahan dahil saglit lang naman daw siyang lumabas. Hindi niya inakalang masasalisihan na pala siya ng kawatan. Sumurrender na lang siya. Kung gusto niya dito sa police station, ibalik niya lahat ang nakuha niya. Dagdag pa ng may-ari, 3 beses raw nilooban ng suspect ang kanyang sari-sari store. Pera nagkakahalaga sa 15,000 pesos ang unang tinangay noong nakaraang taon.
habang nitong buwan ng Pebrero naman ay bagong cellphone. Idinulog na sa himpilan ng pulisyang insidente. Nakikipag-ugnayan na ang Mangaldan PNP sa ibang himpilan ng pulisya para sa posibleng pagkakakilanlan ng sospek. Samantala, patuloy ang paalala ng Pangasinan PPO sa publiko na magdoble ingat para maiwasang mabiktima ng iba't ibang modus operandi ng mga kawatan. Nag-establish tayo ng mga high-pads. At saka mga police assistance desk along the highways. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pag-aaralan daw ng Department of Agriculture ang mga mungkahing magtakda na rin ng maximum suggested retail price sa itlog. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kukonsulta muna sila sa mga stakeholder kaugnay niyan. Sa ngayon daw, pabago-bago ang presyo ng itlog bunsod ng demand at pagdami ng mga namamatay na manok dahil sa mainit na panahon. Sa ngayon, naglalaro sa 210 hanggang 270 pesos ang kada tray ng itlog, depende sa size. Maulang panahon naranasan sa ilang panig ng Northern Luzon. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, matapos ang termination ng La Nina phenomenon ay nasa neutral phase ngayon ang buong bansa ayon sa Pag-asa. Naranasan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon ang maulang panahon, gaya sa Alakapan, Cagayan. Naperwisyo ang ilang lugar dahil sa baha, kabilang ang isang eskwelahan na pinasok ng tubig. Frontal system ang nagpapaulan sa Cagayan. Sa Pangasinan naman, panahon ng tag-init pero nakararanas ng pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Bunsod dito, apektado ang kabuhayan ng ilang Pangasinense, gaya ni Mang Ronnie na mahina raw ang bentahan sa kanyang tindahan. Oo nga ma'am, yun ang isang inaano din namin. Minsan nakakasagabal sa negosyo pero oo, dahil umuulan. Maging ang ilang tricycle driver, apektado rin kapag kasi biglang umulan sa kalagitnaan ng napakainit na panahon ay napipilitan silang wag nang bumiyahe dahil baka magkasakit lang sila. Apektado ma'am, siyempre wala kaming kita. Siyempre. Ayon sa Pag-asa, terminated na ang La Nina phenomenon sa bansa pero kahit panahon ng tag-init at wala na ring banta ng La Nina ay asahan pa rin daw ang pag-uulan sa Pangasinan at maging sa ibang bahagi ng bansa. Ang tinatawag natin na La Nina, ibig sabihin above normal. Ibig sabihin sobra-sobra yung ulan. Pag nasa neutral na kondisyon na tayo, ibig sabihin katamtaman lang po yung ulan na. Nandiyan pa rin yung ulan pero nasa katamtaman din na yung nagkakaroon na tayo ng above normal, yung sobra-sobra na ulan. Sa ngayon, wala namang banta ng anumang sama ng panahon sa Hilaga at Gitnang Luzon. Chris, tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng Pag-asa sa weather system sa buong probinsya ng Pangasinan. Lalo pat sa nakalipas na mga araw, actually 3 days na Chris, na nakaka-experience ng pag-uulan sa iba't ibang bahagi nga ng Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, ang dahilan ng pagkakaroon ng pag-uulan sa kabilayan na ngayon ay dry season o panahon ng tag-init ay dahil sa tinatawag na shear line. At ayon nga sa Pag-asa, possible na maranasan yung effect ng shear line hanggang sa darating na weekend. So by next week ay mas maayos na, mas maganda na yung lagayan ng panahon. At dahil na rin Chris sa na-experience nga na epekto ng shear line ay bahagya ding bumababa ang naitatala na heat index sa lungsod ng Dagupan. Nag-average na lamang Chris sa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, let's G sa Bintar, Ilocos Norte. Dayuhin natin ang irigasyon sa bukhanan ng dam na tila resort. Ang ganda at tila swimming pool dahil sa kulay asul na tubig. Napalilibutan ng lugar ng mga puno kaya tiyak na preskong hangin ang iyong malalanghap. Malamig at malinis din ang tubig kaya swak na tambayan ngayong mainit ang panahon. Pwedeng isama ang mga bata dahil katamtaman lang ang lalim ng tubig. May mga kubong pwedeng rentahan para sa mga nais mag-family bonding. 10 minuto lang ang biyahe mula sa bayan ng Bintar patungo sa lugar at libre ang paliligo rito. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Magkahiwalay na insidente ng sunog na itala sa Pangasinan at Ilocos Norte. Tutukan sa report. Sumiklab ang sunog sa Zone 4, Barangay Carmen West, Rosales, Pangasinan alas 7:29 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng Rosales Fire Station, isang bahay ang nasunog at nadamay ang 4 na iba pang istruktura. Mabilis na natupok ang bahay na gawa sa light materials. 2 ang namatay sa insidente, kabilang ang isang ina at menor de edad niyang anak na babae. Nakalabas na po yung ina dahil nagpanik, nakalimutan niya yung anak niya, binalikan niya. Dahil sa panik niya, nakita niya siguro masyado ng malakas yung apoy at saka yung exit nila kasi sir is galing doon banda yung apoy, so na-trap sila sir. Nasugatan din ang isa pang matandang lalaki nang tangkain niyang iligtas ang 2 biktima. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima at iba pang nadamay sa sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog na tumagal ng mahigit 2 oras. Tinatayang nasa 2.5 million pesos ang danyo sa sunog. Naglabasan ang ilang estudyante ng isang paaralan sa Lawag City dahil sa pagsiklab ng sunog sa school theater nito pasado alas 9 ng umaga noong Lunes. Ayon sa janitor ng paaralan, biglang nagkasunog sa loob ng theater. May gamit naman daw na fire extinguisher pero malakas ang apoy. Walang naisalbang mga gamit. Rumisponde ang mga bumbero mula sa iba't ibang bayan. Napag-alaman na may kasalukuyang kinukumpuni sa loob ng theater kung saan may nagwi-welding. Inaalam pa ng BFP ang sanhi at danyos ng sunog. Wala pang pahayag ang pamunuan ng paaralan. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Advance booking para sa biyahe sa Semana Santa ipinatutupad sa mga terminal ng bus sa Dagupan City. Sundan sa report. Ilang linggo bago ang Semana Santa, tumatanggap na ng advance booking ang mga bus terminal sa Dagupan City, lalo na sa mga uuwi o babiyahe pa sa ibang probinsya. Gayon din ang mga babalik pa Maynila. Inirekomenda ng pamunuan ng mga bus terminal ang advance booking para iwas hassle sa pagbiyahe sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa nalalapit na Semana Santa. 24/7, nag-accept na po kami ng advance booking para sa Holy Week. Pagka kasi may ticket ka na o reservation ticket, pagdating nyo ng terminal, may oras na kayo, may puwan na kayo at makakasakay na kayo. Si Mang Dani na mula sa Baguio City, nag-advance booking na ng round trip na Baguio City-Dagupan sa darating na Semana Santa para raw matiyak na walang magiging aberya sa kanyang pagbiyahe, lalo pat isa siyang senior citizen. Para hindi matrabaho, mahirap ang pasakwan, magbubuking ka pa. Tiniyak naman ng LTO na nakaantabay sila sa mga babiyahe sa darating na Semana Santa. May mga itatayong motorist assistance desk sa iba't ibang lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Persuasive approach of enforcement. So, ang gagawin dyan, mag-assist sa mga motorista. Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa mga babiyaheng motorista na maging maingat sa pagmamaneho para maiwasan ang aksidente sa kalsada. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Patay ang 4 na taong gulang na batang babae matapos na malunod sa Bislac River sa Vintar, Ilocos Norte. Sa investigasyon, nagpunta sa ilog ang biktima kasama ang pamilya para maligo. Pero habang sila'y naliligo, napansin ng ama ng biktima na nawawala ang anak. Dahil dito, humingi na sila ng saklolo sa PNP at MDRRMO para sa search operation. Matapos ang 10 minuto na paghahanap, nakita ang biktima 15 metro ang layo sa malalim na bahagi ng ilog. Agad na itinakbo sa RHU ang biktima pero hindi na ito umabot ng buhay. Nagpaalala naman ang MDRRMO sa mga magpupunta sa ilog na mag-ingat at bantayan ang mga maliliit na anak para makaiwas sa pagkalunod. Wala pang pahayag ang pamilya ng nasawing biktima. Mangaldan LGU naglabas ng kautusan na bawal mangampanya ang mga empleyado ng gobyerno. Tutukan sa report. Kasabay ng pagsisimula ng campaign period, naglabas ng executive order ang alkalde ng Mangaldan na nag-uutos sa mga empleyado ng munisipyo na bawal silang makisali o makisama sa pangangampanya ng mga kandidato. Batid na raw ito ng mga empleyado ng munisipyo. Sinabi sa amin, ma'am. Kasi sa HR, sabi nila bawal sa amin na mangampanya kasi nasa government ko. Pero pagkatapos, pwede.
Pag wala ng office hours mo, yan ang kautos, mahirap matanggal sa trabaho. Ayon sa COMELEC Region 1, sakaling may mga ganitong kautosang ibinaba sa isang bayan, ay nararapat lamang na sundin ito ng mga empleyado. Muli ring pinalala ng COMELEC na sakali man na walang executive order na ibinaba sa isang bayan, ay mahigpit pa rin ipinagbabawal na mangampanya para sa isang kandidato ang isang empleyado ng gobyerno. Alinsunod ito sa Joint COMELEC CSC Advisory on Electioneering and Partisan Political Activities. Dapat panindigan ng isang government employee ang political neutrality at iwasang makiisa sa mga partisan political activities. Hindi sila pwedeng mag-engage sa partisan political activities other than to vote. Exempted raw sa kautusan ng mga job order at contract of service employee, pero pwede silang mangampanya. Pero dapat ipaglabas nila ng munisipyo sa oras na matapos ang kanilang trabaho. Pinapayagan din mangampanya ang sinumang elected officials. Yung sa civil naman natin, malawak yan. May mga empleyado dyan na allowed magkampanya, especially yung mga holding political positions, kagaya ng mga elected officials natin, o kaya yung mga ang posisyon nila ay highly confidential at ang amo nila ay mga politiko. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na sapat ang supply ng patubig sa Pidig, Ilocos Norte. Sa video na ipinadala ng NIA sa GMA Integrated News, ipinasilip nila ang malalaking tanim na mga tabako sa barangay Tanggawan. Hindi raw nababansot ang mga ito sa kabila ng mainit na panahon. Kulang man ang groundwater, nadidiligan daw ang mga ito gamit ang mga ibinigay nilang water pump. Nakasuporta raw ang NIA, pati na rin ang LGU sa pamimigay ng mga water pump at paghukay ng mga balon na pagkukuhanan ng pandilig. Mga kapuso, asahan pa rin ang maulap na panahon na may mga pag-ulan dahil sa tatlong umiiral na weather systems. Yan ang northeasterly wind flow sa Eastern Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang magpapaulan sa bahagi ng Mindanao. Habang easterlies o mainit na hangin naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin sa hapon ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Eastern Luzon. Posible namang magpatuloy hanggang gabi ang ulan sa ilang bahagi ng Quirino at Aurora. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Imbes na swimming, suntukan ang ganap sa gitna ng pool na yan sa isang resort sa Kalumpit, Bulacan nitong Lunes. Sunod-sunod na suntok ang pinakawala ng magkabilang grupo ng mga taga Tondo at Quiapo sa Maynila. Nang rumesponde naman ang pulis, bati na raw ang magkaaway. Ayon sa mga pulis, mga miyembro ng iisang religious group ang mga sangkot sa gulo. Naawat din daw sila ng kanilang mga kasamahan. Wala namang seryosong nasaktan o napinsala, kaya di na rin nagreklamo sa pulisya ang pamunuan ng resort. Samantala, sugat sa kilikili ang tinamo ng isang lalaki matapos na pagsasaksakin ng nakainuman sa Adams, Ilocos Norte. Sa investigasyon sa kalagitnaan ng inuman ng biktima at sospek, nagkaroon sila ng pagtatalo. Agad umanong bumunot ng kutsilyo ang sospek at inundayan ng saksak ang biktima. Itinakbo sa RHU ang biktima habang ang sospek ay agad na tumakas. Na-recover ng pulisya ang ginamit na kutsilyo. Nasa maayos ng kalagayan ng biktima. Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa sospek. Kalasingan ang tinitingnang motibo sa krimen.
Mastermind sa pagpatay ng isang negosyante na huli sa Malaysia. Yan at iba pang balita sa ulat ni Glam Calicdan Dizon. Naaresto sa Malaysia ang top 3 sa most wanted person sa Central Luzon. May 10 milyong piso na patong sa ulo ang akusado na itinuturong mastermind sa pagpatay sa kapatid nito na isang negosyante. Nangyari ang pagpaslang sa harap ng isang hotel sa Subic Bay Freeport noong November 2018. Naaresto rin ang kasamahan nito noong March 22, 2025 sa isinagawang operasyon ng Pro 3 at Pro 10. Pagkatapos po ng mahigit 6 na taon ay finally nahuli na rin po natin yung mastermind na kasalukuyan po ngayon na nasa Malaysia. Nakipag-ugnayan po tayo sa Royal Malaysian Police. Nasiro na po namin kung asaan na nagtatago po itong kapatid po ng biktima at ibinigay po natin lahat ng information yan sa police attaché, which in turn coordinated po sa Royal Malaysian Police at ngayon po ay nasa custody na po ng Royal Malaysian Police si Dennis Sitin. Inaasikaso na ng pulisya ang repatriation sa Pilipinas ng akusado para sa kaukulang paglilitis sa kaso. Bumagsak na sa kamay ng pulisya ang isang national most wanted person na may kasong panggagahasa na residente ng barangay Lourdes, Minalin, Pampanga. Ang akusado ay kabilang sa national most wanted person na nasa listahan ng DILG. Ang kaso ay nag-ugat mula sa insidente noong January 25, 2021 kung saan ginahasa raw ng akusado ang hipag nito. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang kaso. Wala pang pahayag ang mga naarestong akusado. Glam Calicdan Dizon, One North, Central Luzon. Good news mga kapuso! Sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Do-it-yourself yogurt, patok ngayong napampalamig. Nasa mahigit sa 20 toppings, pwede raw pagpilian. Halina't matakam sa report. Bukod sa ice cream, halo-halo, at iba't ibang uri ng inuming pampalamig, iba rin ang dating ng frozen yogurt just to beat the heat. Sa Calasiao, Pangasinan, patok ang DIY o do-it-yourself na yogurt. Kasi kami mag-asawa ever since, we really love yogurt. Pati yung mga anak namin, gusto-gusto rin nila ng yogurt. Di tulad ng ibang nagbebenta ng yogurt, ready-made na ang ibibigay. Pero rito, you have the freedom to choose whatever toppings you want. Nasa mahigit 20 klase ng toppings ang pagpipilian mula sa prutas, flakes, nuts, marshmallows, chocolates, sprinkles, at marami pang iba. And then every visit dito is a different experience. Kasi syempre, iba-ibang toppings yan, di ba? So, every visit mo, pwede mong iba-ibahin yung flavor mo. Meron din silang 12 klase ng syrup. 4 ang sizes ng cup mula sa Prince, Princess, Queen, and King. All you have to do is pick your cup, lagyan ng froyo at toppings of your choice. Affordable po at masarap po siya kasi. Masarap. Opo, yes po. Perfect for? Yeah, mas masarap siya sa mga ibang mga yogurt na natikman ko. Affordable din ang presyo kasi 50 sentimo lang kada gramo. Naisip namin na why not your cup, your rule. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapaparod niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa.
na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.